Hindi ba't isang mahirap na bansa lang ang Pilipinas? Ito ang ipinost sa Instagram ngang isang 17 taong gulang na dalagita mula sa isang prestihiyosong pribadong high school sa Amerika. Papunta sa isang volunteer trip para tulungan ang makaawa-awang Asyano. Ito ang tungkulin ko bilang isang pinakpala. Libu-libong likes ang natanggap nito at umulan ng papuri mula sa kanyang nga kaibigan. Sinasabing napakabuti niya, ngunit makalipas ang isang linggo, umiyak na tumawag ang dalagita sa kanyang mga magulang. Mom, baka hindi pala ang Amerika ang numero 1 sa buong mundo. Ano nga ba ang nangyari sa Pilipinas? Ang nakagigimbal na talang isang linggong karanasan ngang anak ng isang Wall Street financial elite at isang honor student na nakatakdang pumasok sa Ivy League ay ilalahat na ngayon. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mas magagandang video. Ang inyong munting atensyon ay malaking suporta para sa amin. Hello. Ako si Jessica Thompson, 17 taong gulang at nag-aaral sa Choate Rosemary Hall, isang pribadong boarding school sa Connecticut. Opo, dun din nag-aaral si Pangulong Kennedy. Nakatira ang pamilya namin sa Greenwich. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa Goldman Sachs at ang nanay ko naman ay isang propesor ng economics sa Columbia University. Ang SAT score ko ay 1,520 at ang GPA ko ay 3.9. Naghahanda ako para sa Harvard Early Admission. Noong Marso 15, 2024, nagpunta ako sa Pilipinas para sa isang school immersion trip. Sa totoo lang, hindi ako gaanong nasasabik. Halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Ang alam ko lang, doon nanggagaling ang Jollibee at sikat sila sa mga magagandang beach. Sabing tatay ko, magandang karanasan yan. Pwede mo ring isulat sa college application mo. Nag-aalala naman ang lola ko, mag-ingat ka sa tubig, ha? Hindi maganda ang sanitasyon sa Asya. Ipinost ko ang litrato ng aking plane ticket sa Instagram at isinulat, papunta sa isang volunteer trip sa Timog Silanggang Asya. Excited akong tulungan ang mga komunidad na nangangailangan at maranasan ang isang developing country sa Asya. I feel so blessed. Dandang komento ang natanggap ko. Sabi ng mga kaibigan ko, napakabuti ko raw at proud sila sa akin. Nakomento pa ang tatay ko, maganda yan para sa Harvard application mo. Buong puso akong naniwala na may tutulong ako sa Pilipinas. Dahil ang Amerika ang pinakamaunlad na bansa sa mundo, inakala kong makakatulong sa kanila ang kaalaman at karanasang may babahagi ko. Habang nag-impake, isinama ko pa ang mga luma kong damit. Baka sakaling may pamigay ko sa mga nangangailangan. Sa buong 17 taon ng buhay ko, ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na maring hindi ang Amerika ang pinakamagaling sa lahat. Sumakay ako ng eroplano sa JFK Airport. Philippine Airlines iyon at ang mga pasilidad sa loob ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Mababait din ang mga flight attendant. Pero inisip ko pa rin, siguro hindi pa rin ito kasing ganda ang mga American Airlines. Pagkatapos ng 15 oras na biyahe, dumating ako sa Mactangan Cebu International Airport noong Marso 16, 2024, 3 ng hapon. Pagod ako pero ayos lang. Dahil malapit na akong makapagpahinga sa hotel. Ngunit sa immigration pa lang, nangyari na ang unang kakaibang bagay. Ang mga Pilipino ay dumidiretso sa mga automated e-gate, iniskan ang kanilang passport, kinukuhanan ng facial recognition at nakakalabas sa loob ng wala pang 1 minuto. Samantala, ako ay pumila sa linya para sa mga dayuhan at nahintay nga 30 minuto. Ang gabay naming si Michelle ay lumapit at nagsabi, Jessica, alam mo ba na ang Pilipinas ay isa sa mga nangguguna sa Southeast Asia pagdating sa digital payments? Halos lahat dito gumagamit ng GCash o Maya, mula sa malalaking mall hanggang sa mga nagtitinda sa kalye. Talaga po? Sagot ko, pero sa isip ko, impossible. Ngunit iyon pala ay simula pa lamang ng mapakabigla na mararanasan ko sa loob ng 1 linggo. Ang hotel namin ay nasa Bonifacio Global City, BGC, sa Taguig. Habang nasa bus, tumingin ako sa labas ng bintana at ang tanawin ay malayong-malayo sa aking inaasahan. Nagtataasan ang mga modernong skyscraper, malinis ang mga kalsada, at mayos ang daloyng trapiko. Kamukha ito ngang Manhattan sa New York, o baka mas malinis pa. Developing country ba talaga to? Tanong ko sa sarili. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, mga 8:00 gabi, lumabas kami nga kaibigan ko para maghapunan malapit sa BGC High Street. Kahit gabi na, puno nga tao ang mga lansangan
at nagniningang mga neon sign. Pero may ibang bagay na ikinagulat ko, napakalinis ng paligid. Sa New York, umaapaw ang basura sa mga basurahan at maraming palaboy sa kalye. Pero dito, wala akong nakitang ganun. At ang mas nakakagulat ay ang kaligtasan. Lampas 11, noon ng gabi pero may makabataang babae na naglalakad mag-isa. Sa New York hindi mo maisip kawin yon. Palaging sinasabi ang nanay ko na huwag akong lalabas mag-isa kapag lampas 10:00 gabi. Pumasok kami sa isang convenience store at doon ako lalong nagulat. Bukas ito 24 oras at lahat ng bayad ay maaaring gawin gamit ang card o smartphone. Tinanong ko ang staff. At sinabi niyang pwede kang umorder ng pagkain gamit ang GrabFood app kahit 2 ng madaling araw. Paglabas namin ng convenience store, isang Pilipinang estudyante na naka-uniforme ang kumausap sa amin sa matatas na Ingles. Hi, you guys are from the US, right? Which state are you from? Nagulat ako at sumagot Connecticut. Wow, your English is really good. Nagpakilala ang estudyante bilang si Sofia. Thanks. Our school requires us to join international debate competitions. Most of my classmates are fluent. Nagulat ako, bakit parang walang accent ang English niya? So you're touring Manila? Tanong ni Sofia. You should check out the creative studios here. My dad works for an animation studio that does projects for Disney and Netflix. He always says that while the stories are created in the US, a lot of the magic you see on screen is actually crafted by Filipino artists. Hindi ako nakapagsalita. Napanguna lang ako. Kinabahan ako. Ang mga American companies, kailangan ang mga Pilipino. Palaging sinasabi ng tatay ko na ang Amerika ang lumilikha ng teknolohiya at ideya, habang ang Asya ay tagagawa lang. Pero ang sinabing 16 taong gulang na Pilipinang ito ay kabaliktaran. Pabalik sa hotel, patuloy akong nag-isip. Malinis na kalye, ligtas na gabi, isang high school student na perpekto ang English at mga world-class na creative talents. Ito ba ang itsura ng bansang inakala kong kailangan ng tulong? Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. May kung anong nagsimulang magbago sa pananaw ko, pero ayaw ko pa ring maniwala. Bukas baka may iba pa akong makita. Isang araw pa lang naman, sabi ko sa sarili. Ngunit kinabukasan, mas malaking pagkabigla ang naghihintay sa akin. Marso 17, 2024. Sa umaga, bumisita kami sa isang malaking electronics manufacturing plant sa Laguna. Mga 1 oras at kalahati ang biyahe, at habang nasa daan, muli akong namangha sa tanawin. Ang mga expressway ay mayos at moderno at ang mga stopover ay malinis. Ang mga highway sa East Coast ng Amerika ay maraming sira at butas-butas. Pagdating namin sa planta, na-overwhelm ako sa laki nito. Napakalaki, ipinaliwanag ng gide na isa ito sa mga pinakamalaking pasilidad para sa semiconductor assembly and testing sa buong mundo. Pumasok kami sa isang exhibition hall at ang manakita ko ron ang tuluyang yumugyok sa aking paniniwala. Ang mga chips na dinisenyo sa Silicon Valley ay dumadaan dito para sa final testing and packaging, paliwanag ng guide. Ang Texas Instruments, Intel at AMD, lahat sila ay may malalaking operasyon dito. Ang smartphone na gamit ninyo, ang laptop na ginagamit ninyo para sa school, malamang ang ilan sa mga pinakaimportanteng components niyan ay dumaan sa mga kamay ng mga Pilipinong inhinyero at teknisyan dito. Nagtaas ako ng kamay at nagtanong, so you mean the technology is developed in the US, but you need Filipino expertise to actually make them work? Ngumiti ang guide. Precisely. The US designs the brain, but we make sure the brain can connect to the body and function perfectly. Without the assembly and testing done here, those brilliant designs would just remain as designs on a computer. We are a critical part of the global tech supply chain. Sa pader ng exhibition hall, nakadisplay ang mga istatistika. Ang Pilipinas ay isa sa mga top exporter ng electronics sa buong mundo. Ang industriya ng business process outsourcing, BPO dito, ay nagbibigay serbisyo sa karamihan ng mga Fortune 500 companies. Natulala ako habang tinitingnan ang mga numero, palaging sinasabi ng tatay ko, America creates the technology, Asia just assembles it. That's the structure of the global economy. Pero ang katotohanang nasa harap ko ay ibang-iba. Hindi lang basta taga-assemble ang Pilipinas. Sila ang nagpapatakbo ng isang mahalagang bahagi ng teknolohiyang inaakala kong sa Amerika lang nagmumula. Sa tanghalian, sinabi ng kaibigan kong si Emily, Jessica, you look down. Are you okay? Yeah, I'm just a bit tired, sagot ko, pero ang totoo, gulong-gulo ang isip ko.
Ang lahat ng pinaniniwalaan ko habang buhay ay nagsisimulang gumuho. Sa hapon, nilibot namin ang Research and Development Center. Libu-libong mga inhinyero ang nagtatrabaho doon at puno ito ng mga makabagong kagamitan. Isang researcher ang nagpaliwanag, "We are developing more efficient and sustainable packaging solutions for next-generation microchips." Nagtanong ako, "So, the US doesn't have this technology?" Maingat na sumagot ang researcher, "America has great R&D of course. But many US companies choose to partner with us because of our specialized expertise and our highly skilled workforce. We don't just follow instructions, we innovate the process." Pabalik sa bus, nakatulala lang ako sa bintana. Puno ang isip ko ng mga numero at graph. Critical part of the supply chain, highly skilled workforce, innovate the process. At ang pinaka-nakagigimbal na sinabi, "Without us, those brilliant designs would just remain designs." Kinuha ko ang aking smartphone at tiningnan muli ang aking Instagram post para tulungan ang mga kaawa-awang Asyano. Nahiya ako. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako ka-ignorante, kung gaano ako ka-arogante. Marso 18, iyon ang araw na pinakanapahiya ako sa buong buhay ko. Kinaumagahan, biglang sumakit ang tiyan ng kaibigan kong si Sarah. Mukhang hindi niya nakasundo ang kinay niya kagabi. Agad siyang dinala ng guide naming si Michelle sa emergency room ng isang kalapit na pribadong ospital, ang St. Luke's Medical Center sa BGC. Dahil malapit ako kay Sarah, sumama ako. Dumating kami sa ospital ng 10:30 ng umaga. Kinabahan ako. Sa New York, kapag pumunta ka sa ER, karaniwang 4 hanggang 6 na oras kang maghihintay. Minsan, nang masugatan ang daliri ko, 5 oras akong naghintay sa ER. Pero dito, iba, pagkatapos magparehistro, wala pang 15 minuto, nasa loob na kami ng consultation room. Ang doktor, isang babae na nasa 40 haze, ay matatas mag-Ingles habang tinatanong si Sarah tungkol sa kanyang mga sintomas. Ang pagsusuri, pagturok ng gamot, at pagreseta ay tumagal lang ng 30 minuto. Gumaling agad si Sarah. Nang magbabayad na kami, nag-alala ako. Magkano kaya ang abutin ng isang dayuhan sa ER? Sa Amerika, kung walang insurance, aabot ito ang 800 hanggang 1,200. Pero nang matanggap namin ang bill, ito ay 120. Nagulat ako at nagtanong, "Is this correct?" Ngumiti ang staff at sumagot, "Yes ma'am, that's the rate for non-residents. $120, mga 7,000 piso. Sa Amerika, abutin itong hindi bababa sa 6,000 piso." Habang naghihintay kami sa lobby, dumaan ang doktor na tumingin sa amin kanina at tinanong, "Is your friend okay now?" "Yes, she's much better. Thank you," sagot ko. Umupo siya saglit at nakipagkwentuhan. "You're from the US, right? I heard healthcare there is really expensive. Is that true?" Naging tapat ako. "Yes, my mom pays $2,000 a month for our family's health insurance." Nagulat ang doktor. "Wow, that much?" "Here, while we also have challenges, our top private hospitals are world-class and much more affordable. Many of us were actually trained in the US, but we came back to serve here." Napatulala ako. Ang Amerika, ang pinakamayamang bansa sa mundo, pero sa aspeto ng healthcare, mas abot kaya at episyente pala ang sistema sa Pilipinas. Ipinagpatuloy ng doktor, "Our medical infrastructure, especially in the private sector, is excellent. We are becoming a top destination for medical tourism in Asia." Tumango ako habang nakikinig, pero gulong-gulo ang isip ko. Bakit ganito kaiba ang sistemang kalusugan, gayong mas mataas ang GDP at per capita income ng Amerika? Palaging sinasabing ng tatay ko na ang sistema ng Amerika ang pinakamagaling, pero ano itong nakikita ko ngayon? Paglabas namin ng ospital, naisip ko, baka masyadong limitado ang alam ko. Pagbalik sa hotel, binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang mag-research. Philippine Healthcare System, Medical Tourism Philippines, World-Class Hospitals in Manila. Habang nagbabasa, lalo akong namamangha. Ang mga nanggungunang ospital sa Pilipinas ay may JCI accreditation, ang pinakamataas na global standard, at ang life expectancy ay tumataas. Humiga ako sa kama at tumitik sa kisame. Ano ba ang pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko? Noong gabing iyon, 11:00 gabi, hindi ko na napigilan. Tumawag ako sa mga magulang ko sa FaceTime.
lumitaw ang mukha ni na mama at papa sa screen. Jessica, what's wrong? Are you okay? Nag-alalang tanong ni mama. Pinigilan ko ang aking mga luha. Mom, Dad, may sasabihin ako. What is it? Tanong ni papa. Huminga ako ng malalim at nagsalita. I was so wrong. About the Philippines, about America, about everything. Nagtaka ang mga magulang ko. Anong nangyayari? May nangyari ba? Tanong ni mama. Ikinuwento ko ang lahat nangyari sa nakalipas na 3 araw. Ang automated e-gate sa airport, ang kalinisan at kaligtasan ng BGC, ang high school student na perpekto ang Ingles at may kaalaman sa global creative industry, ang makabagong teknolohiya sa electronics plant, at ang episyenteng sistema nga kalusugan na naranasan namin sa ospital. Dad, you always told me America is number 1 in everything. But being here, it's not true. The Philippines is a global leader in creative services and a critical hub for technology. Their private healthcare is more efficient and affordable than ours. Their cities are cleaner and safer. I thought I was coming here to help them, but it turns out I'm the one who's learning. Nagsimula na akong mayak. Naalala niyo ba ang Instagram post ko? Yung sinabi kong tutulungan ko ang makaawa-awang Asyano, sobrang nakakahiya. Ngayon ko lang nalaman kung gaano ako ka-ignorante at ka-arogante. Mom, Dad, baka hindi ang Amerikang number 1 sa mundo. O baka sa ibang aspeto, sigurado, hindi tayo. Nagkaroon ng katahimikan. Unang nagsalita si Papa. Jessica, I'm proud that you're realizing this. To be honest, when I was young, I also believed America was the best at everything. But as you get older, you learn that the world is much more complex, and many countries are exceptional in their own fields. Sumunod si Mama. Anak, being educated means being willing to learn. And that's what you're doing right now. I'm so proud of you. You're stepping out of your small bubble in Connecticut and seeing the real world. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumango. Jessica, sabi ni Papa, America is still a great nation. But we're not the only great nation. The Philippines is great. Japan is great. Germany is great. Many countries are great in their own unique ways. The fact that you realize this at 17 is amazing. Many adults live their whole lives without ever understanding this. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako ng matagal, umiyak ako sa hiya, at umiyak din ako sa ginhawa. Akala ko magagalit ang mga magulang ko, pero sa halip, inunawa at pinalakas nila ang loob ko. Binuksan ko ang aking laptop at hinanap ang post ko noong Marso 15, papunta sa isang volunteer trip para tulungan ang makaawa-awang komunidad. Pinindot ko ang delete button. Sa halip, nagsimula akong magsulat ng bago, gaining a completely new perspective in Manila. I thought I came to the Philippines to help, but in reality, the Philippines helped me. It helped me break free from my narrow worldview. Thank you, Philippines. Ngunit hindi ko pa ito ipinost. Ipopost ko ito pagkatapos na piya. Pakiramdam ko, marami pa akong matututunan. Marso 19, bumisita kami sa University of the Philippines, UP, Diliman. Sa bus, ipinaliwanag ni Michelle, ang UP ay tinuturing na National University. Ito ang sentro ng academic excellence at national consciousness sa bansa. Pagdating namin sa campus, moderno ang impresyon nito, maganda ang mga gusali at masigla ang mga estudyante. Ang nagide sa amin ay si Dr. Santos, isang professor sa College of Engineering. Nagulat kami sa kanyang kwento. I got my PhD from MIT in 2008. After graduating, I received several offers from US companies. But I chose to come back to the Philippines. Why? Ngumiti si Dr. Santos. Because the talent here is world-class. My students here are some of the most brilliant and resourceful people I've ever met. Some of them got offers from Stanford and MIT, but chose to stay. They believe the future isn't just in Silicon Valley. It can also be built right here. We may not have the biggest budgets, but our ingenuity is second to none. Nagtaas ako ng kamay. Professor, so you're saying the level of ingenuity here is comparable to the US? Saglit siyang nagisip. It's not about being comparable, it's about being different. The US is strong in capital-intensive, large-scale innovation. We are strong in creating innovative, cost-effective solutions for real-world problems. Both are needed. Look at the apps on your phone. Many of them were coded and are maintained by Filipino IT professionals. Apple may design the iPhone, but the customer support you call is often answered by someone from Manila. Nilibot namin ang mga laboratorio. Nakita namin ang mga proyektong pang-agrikultura na gumagamit ng AI para mapataas ang ani at mga teknolohiya para sa disaster prediction.
Isang taong gulang na master student ang nagpaliwanag ng kanyang research sa Ingles. Nakapaglatala na siya ng 3 papel sa mga international journal. I was accepted at UC Berkeley last year, sabi niya, but I chose to stay. I can do globally relevant research here. And honestly, the scholarships were better. Sa isang student canteen kami nananghalian. Nakakagulat, ang isang meal ay nakakahalaga lang ng 80 piso o wala pang $2. Iba-iba ang pagpipilian at masarap. Sa MET, ang isang meal ay 15. Sabing isang estudyanteng taga-UP na katabi ko, foreign universities are great but it's not bad here either. Tuition is heavily subsidized by the government. My older brother is on a full scholarship and even receives a living allowance. Sa hapon, dumalo kami sa isang seminar tungkol sa the Philippine Innovation Strategy. Ayon sa isang statistic, ang Pilipinas ay isa sa mga fastest-growing digital economies sa Southeast Asia at ang workforce nito ay isa sa mga pinakabata at pinaka-tech-savvy sa mundo. Pabalik sa bus, panay ang sulat ko sa aking notebook. America is not the only tech powerhouse. Each country has its own strengths. The Philippines excels in human capital, services, and ingenuity. Habang nagsusulat, lalo kong naiintindihan kung gaano kakitit ang aking pananaw. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Connecticut na laging naririnig na ang Amerika ang pinakamagaling. Ngunit ang mundo pala ay mas malawak at maraming bansa ang magagaling sa kani-kanilang paraan. Marso 20, sa huling gabi namin, umakyat kami sa isang rooftop bar sa Makati. Mula dun, tanaw namin ang cityscape ng Metro Manila. Kumikinang ang libu-libong ilaw at nagtataasan ang mga skyscraper. Napakaganda. Iba ang ganda nito kumpara sa skyline ng New York. Sumandal ako sa railings at binalikan ang nakalipas na 5 araw. Noong Marso 16, pagdating ko sa Cebu, ako ay isang 17 taong gulang na dalagitang punong kayabangan. Akala ko, tutulungan ko ang makaawa-awang Asyano. Ngunit ngayon, parang ibang tao na ako. Inalala ko ang lahat ng natutunan ko. Ang Pilipinas ay may world-class na airports. Ang BPO at creative industries nito ay mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Ang kanilang pribadong healthcare system ay episyente at abot kaya. Ang kanilang mga universidad ay lumilikang matalentadong profesional na hinahanap sa buong mundo. Ang mga numerong ito ay umikot sa isip ko, ngunit ang totoong natutunan ko ay hindi mga numero. Ang totoong natutunan ko ay pagpapakumbaba, na napakarami ko pang hindi alam, na ang mundo ay mas malawak at mas komplikado kaysa sa aking inaakala. At na ang Amerika ay hindi ang nag-isang pinakamagaling na bansa. Lumapit ang kaibigan kong si Emily. Jessica, what are you thinking about? Ngumiti ako. I'm thinking about how stupid I was. Tumango si Emily. Me too. I thought this was just another school trip, but it turned out to be a life lesson. Lumapit sa amin si Michelle. So Jessica, was the Philippines different from what you expected? Naging tapat ako. Yes. Completely different. I disrespected this country. I thought it was a place that needed help, but I was wrong. The Philippines in many ways is more advanced than the US. No, not more advanced or less advanced, just different. Each country is good at different things. Ngumiti ng malumanay si Michelle. If you realize that, then this trip was a success. Many people live their whole lives without ever knowing that. Tumango ako, tama siya. Ang lola ko, ang makaibigan ng tatay ko, kahit ang ilan sa maguro ko, ay nakakulong pa rin sa ideyang ang Amerika ang pinakamagaling. Pagbaba namin, nagdesisyon ako. Pagbalik ko, ikukuwento ko sa matao ang aking nakita, natutunan at napagtanto. Marahil marami ang hindi maniniwala. Baka sabihin nilang imposible na ang Pilipinas ay may world-class na serbisyo, pero hindi mahalaga. Ang mahalaga, alam ko na ang katotohanan. Pagbalik sa hotel, binuksan ko ang aking laptop at isinulat ang huling entry sa aking journal. 5 days ago, I thought I was visiting a developing country. Today, I realized I was the one who needed to develop. Not in technology, but in perspective. Not in knowledge, but in attitude. America is great, but the Philippines is also great. And that's okay. The world is so much bigger than I thought, and I have so much more to learn. Marso 22, araw ng pag-uwi, habang nag-impake, nakita ko ang malumang damit na dinala ko. Yung nga damit na plano kong ipamigay. Natawa ako, gaano ba ako kaarogante? Inilagay ko ulit ang mga damit sa maleta. Ito, idodonate ko na lang sa Goodwill pag-uwi ko. Hindi ito kailangan ngang Pilipinas.
Sa bus papuntang airport, nag-usap kami ng mga kaibigan ko. Pare-pareho pala ang naging karanasan namin. Sabi ni Sarah, I was truly shocked. I never knew the Philippines was this developed. Sabi naman ni Emily, I can't wait to tell my parents how amazing the Philippines is. Pagdating sa airport, habang naghihintay sa boarding gate, kinuha ko ang aking smartphone. Binuksan ko ang Instagram at naalala ang post na binura ko para tulungan ang makaawa-awang Asyano. Sobrang nakakahiya. Sa halip, nagsimula akong magsulat ng bago, leaving Manila with a completely new perspective. I thought I came to the Philippines to help. But in reality, the Philippines helped me. It helped me break free from my narrow worldview. This 7-year-old learned more in 1 week than in the past 17 years. Salamat Pilipinas. Thank you. Ang mga hashtags na inilagay ko, number new worldview, number perspective, number Philippines, number amazing people, number iwas wrong but now I learn, number growth mindset, number gratitude. Pagkapos ko, agad nagsimulang dumating ang mga komento. Unang nag-comment ang nanay ko, so proud of you Jessica, growth is beautiful. Nag-comment din si Michelle, ang aming guide. Welcome to the bigger world. Maging si Sofia, ang estudyanteng nakilala namin, ay nag-comment, nice to meet you, come back soon. Sumakay ako sa eroplano, mula sa bintana, papalayo ang skyline ng Maynila, inalala kong muli ang nakalipas na linggo. Ang modernong airport sa Cebu, ang malinis na Kaling Begese, si Sofia na napakagaling mag-Ingles, ang high-tech na planta sa Laguna, ang episyenteng ospital, ang nga matatalinong mananaliksik sa UP, at ang napakagandang tanawin mula sa rooftop bar. Nang lumipat na ang eroplano, kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang huling pangungusap, America was my world. Now, the world is my America. Pagkatapos ng 15 oras na biyahe, dumating ako sa JFK Airport nung gabi ng Marso 22. Sinalubong ako ng aking mga magulang, niyakap ako ng mahigpit ni Mama at nagtanong si Papa, so, how was it? Ngumiti ako. It changed my life, Dad. Sa sasakyan pauwi, detalyado kong ikinuwento sa kanila ang lahat. Paminsan-minsan, nagugulat si Papa habang si Mama naman ay patuloy na tumatango. Pagdating sa bahay, pumasok ako sa aking kwarto. Lahat ay pareho, pero ang pananaw ko ay tuluyan ng nakbago. Nakita ko ang Harvard University pamphlet sa aking mesa. Gusto ko pa ring mag-aral sa Harvard, pero ngayon iba na ang dahilan. Hindi lang dahil ito ang pinakamagaling na universidad, kundi dahil doon, gusto kong matuto tungkol sa mas malawak na mundo at patuloy na palawakin ang aking pananaw. At balang araw, gusto kong bumalik sa Pilipinas, sa Asya, sa iba't ibang panig ng mundo para mas marami pang maranasan. Kinabukasan sa eskwelahan, tinanong ako ng mga kaibigan ko, how was the Philippines? Ngumiti ako at sumagot, it changed my life. You guys should go. It's completely different from what you think. Ang ilan ay hindi naniwala, pero ang iba ay nakpakita nga interes. Nung gabing iyon, isinulat ko sa huling pahina ng aking diary. The 15th of March 2024, I was an arrogant girl. The 22nd of March 2024, I became a person who learned humility. This is real education. This is real growth. And this is just the beginning. Dito nagtatapos ang isang linggo ni Jessica Thompson, pero dito nagsisimula ang kanyang tunay na paglalakbay. Pagbalik sa Amerika, ikinuwento ni Jessica sa kanyang makaibigan, guro, at pamilya ang Pilipinas na kanyang nakita. Hindi lahat naniwala, ngunit ang binhi ay naitanim na. Ang Pilipinas ay isang bansa na may world-class na talento, isang mabilis na umunlad na digital na ekonomiya, at isang pusong-puno nga husay at pagkamalikhain. Hindi ito eksaherasyon, ito ay katotohanan. Kung lahat tayo ay titingin sa mundo ng may bukas na isipan, tulad ni Jessica, matutuklasan nating lahat ang isang mas malawak na daigdig. Ang mundo ay hindi binubuong isang sentro, kunding maraming sentrong kahusayan. At iyon ang dahilan kung bakit napakaganda ng mundong ito. Salamat sa panonood.